Sa bawat araw na lumilipas, natututo tayong magtago. Magtago ng mga bahid, ng mga pagkukulang, ng mga kahinaan na ayaw nating makita ng ibang tao. Minsan, iniisip ko kung bakit ang hirap maging totoo. Bakit ang totoong tayo ay parang isang kasalanan na kailangan nating itago. Kaya, naisip ko rin, baka dahil takot tayong hindi matanggap, takot tayong hindi mahalin kung ipapakita natin kung sino tayo, yung hindi perpekto, yung minsan ay nadadapa at nawawala. Kaya nagsisimula tayong magpanggap, magsuot ng maskara at maglakad sa mundong iniisip nating makikita lang ang mga magagandang bahagi ng ating buhay. Pero paano natin matututunan na yakapin ang ating mga imperpeksyon kung tayo mismo ay hindi kayang tanggapin ito? At ang tanong ko lang sa sarili ko, paano natin matututunan na mahalin ang ating buong pagkatao? Hosea, bumangon ka na dyan! Sa mundong ito, may mga tao nangarap lang ng simpleng buhay pero pinatawan ng kahihiyan dahil sa damit na luma at pangarap na mukhang malabo nilang makamit. Ako si Hosea at ako'y natutong magsinungaling hindi para makapanakit kundi para tanggapin. Ang sabi nila, kapag mahirap ka, wala kang saysay. Kaya pinilit ko kung maging sino ako sa panaginip lang. Ako'y nagpanggap na mayaman mula sa damit, sa salita, maging sa kwento. Mano, Lam! Tanghali na, kagigising mo lang. Kainin mo na lang kung ano meron dyan. Ay siya nga pala, may binigay yung amo ko na damit. Mamili ka na lang kung ano gusto mo dyan. Lahat para lang hindi nila makita kung gaano ako kabasag sa loob. Hindi dahil gusto kong maging sinungaling, kundi dahil sa paniniwalang baka sa bersyon kong ito, mas mapansin nila ako, mas mahalin, at mas paniwalaan ko sa sarili ko na ako'y sapat. Ay, hala, sorry. Sorry po. By the way, saan ba yung papuntang bus? Ay, papunta din ako. Tara, sabay na tayo. Sige. May namumuna! First day? First day pa lang, may love team na. Ba't katawa tayo? Nakakayon niya. Aanig, sinabat kam latta ka eh. Aanig, sinabat kam latta no. Dati, ayos lang sa akin na ako lang, tahimik lang, simpleng mamuhay, walang iniintinding kung ano ang uso o sino ang in. Pero, naalala ko na hindi pala sapat pagiging totoo kapag nasa gitna ka ng mundong may inaasahan sa'yo. Tinutukso ako sa bawat babaeng madaanan, sa bawat pagkakataong wala akong may sagot, tumatawa na lang ako kahit hindi naman ako natutuwa. Hanggang sa dumating yung punto na parang ako na lang ang kulang. Parang ako na lang ang hindi buo. Kaya sa sobrang ingay ng mundo, pinilit ko na lang sumabay. Guys, ito na si Hosea! Uy! Hi, Hosea! Hoy, ano ba? Ang ingay-ingay nyo? Uy, si Hosea! Si Hosea! Oh my God! Uy, Gab! May kasama ka na ba sa prom? Uy, pre, di pa malapit na prom? Oo. Iyayin mo na kaya to. Pwede ka ba makasama sa prom? Sige. Ayun! Parang may napatunayan ako sa sarili ko at lalo na sa mga barkada ko. Okay naman nung una, masaya, may kakwentuhan ako tuwing uwian, may kachat ako sa gabi, may kadate ako tuwing Sabado, at sa bawat larawang pinopost namin, parang unti-unti ko nasasabing ayos na ako. Pero habang tumatagal, napansin kong may kapalit ng lahat. Laging may kailangang ilibre. May birthday, mansari, surprise, flowers at kape. At para sa isang kagaya kung nagpapanggap lang na may kaya,
Wala akong pwedeng ipakitang pagkukulang. Kaya kahit hindi na kaya ng bulsa ko, tuloy lang. Sinasalo ko kahit di ko na kayang saluhin. Dahil ayokong bumalik sa pagiging wala. Ayokong isipin nilang hindi ko kayang panindigan ang pinasok ko. Masakit aminin, pero habang masaya siya, ako naman unti-unti nang nauubos. Ma, Bakit anak? Ay, wala na naman tayong bigas. Wala ba tayong pambili ng ulam? Ano nga pala yun? ay, wala po. Hi, I'm so excited to swim. Kayo rin ba? Ay, hunger, mother! Will you starve me? Uy, hi! Gusto mo sumama? Mag-outing kasi kami ngayon eh. Bahay niyo to? Ay, hindi. Binili lang ng tito ko tong lote kasi nagpaparenovate daw. Anak, tulungan mo nga ako dito. Nanay mo ba? Nanay mo yun? Ay, hindi. Sabi niya Wala anak namin eh. yun Nanay mo ata si Ali. Yung naglalaba kila ano? Ah, oo. Nanay mo yun? Hindi. Sa kanila kasi itong bahay na Sabi bibili. niya anak. Hindi. Tawag ka ata eh. Ay, siya, sige. sige, hindi ka. Una na muna ako. Una na muna kayo. Hindi ka sasama? Susunod na lang ako. Nak, Oh? napansin mo ba yung nilagay kong pera dito? Wala naman po. Baka nalilimutan mo na. Kung saan mo kasi linalagay pera mo eh. Kuya, magkano to? Nasa 5,000 yun, sir. Sige po. Salamat po. Thank you. Oh, hi. Andiyan ka na pala. Yes, Ano yung tinatago-tago mo? Nalala mo yung flowers na sinasabi mong gusto mo? Nabili mo yun? Ito, oh. Ano yan? Ito lang yung afford ko eh. Kala ko ba mayaman ka? Itong gusto ko eh. Akala ko, totoo na. Akala ko, sa wakas, may taong tumanggap sa akin. Hindi bilang yung batang madungis na kinukot siya noon, kundi bilang ako. Sa kanya ko unang naramdaman na parang sapat na ako. Nang malaman niya wala akong pera, na lahat ng pinakita ko'y peke, tahimik siyang nawala. Isang mensahe lang, ayoko na. At pagkatapos nun, wala na. Parang lahat ng mahal kita, biglang nabura. Nakakagigil ang init-init na nga. Ano ba yan? Parang ngayon ka kasi! Ang init-init na nga, pinapainom pa ulo ko. Ate, salamat Ano po! ba? May trabaho na ako! Salamat ate! Yaman na ako! Oo na, doon ka na. Init-init, visit. Kaya nagsimula akong magsumikap. Nagtrabaho kung saan-saan. Nag-apply sa patubigan. Tagabuhat ng kung ano-ano. Naging magsasaka kahit pagod, kahit walang tulog. Lahat yon para lang matakpan ang katotohanan. Para lang mapanatili ang imahe ng Hosea na kayang bilhin ang lahat. Ano ba yan? Ang init. Nasaan ba yung water station dito? Tao po?
Tao po. Oh, ano yun? Tao ako. Kuya, order ako ng isang tubig. Ayoko. Ba't ganyan ka magsalita? Sila ba may-ari neto? Ikaw ba? Actually, family-owned business to. Sa amin to. Ay. By the way, kuya, mag-order ako ng isang tubig. My name is Jingjing. Okay. What's your name? Juan. Your one and only. Kuya, can I get your number? Ay, sige, sige. Okay. Pinurido ko ulit yung kwento. Binuo ko ulit yung imahe ng Hosea na may kaya, may plano, may kinabukasan. Kasi sa isip ko, baka kapag nakita niya kung sino talaga ako, umalis rin siya tulad ng iba. Hindi ko na alam kung mas takot akong masaktan o mas takot akong makilala bilang ako. Ang expensive naman ng regalo mo sa akin. Siyempre, barya lang yun eh. Yeah, I remember. Yung first meet natin, sabi mo ikaw yung may-ari ng water station, di ba? Mali. Kami yung may-ari. Yung family-owned business yun. Hindi ako yung may-ari. Yeah, but still, pwede naman ikaw yung magiging tagapagmana nila. Pero just to remind you ha, ang gusto ko sa lalaki is yung binibigyan ako ng time. Not just the regalos and yung mga mahal na bagay. Kasi, siyempre. Tagal naman. Ang oras na. Ba't ang tagal mo? Anong oras na may lakad pa tayo? Ay, nakalimutan ko. Ibibigay ko lang sana yan sa'yo eh. Ano ba yan eh? Sabi mo last time mag-aano tayo, lalabas tayo. Tapos wala ka na namang oras ngayon. Pasensya na. May balakad kasi akong iba eh. Nakalimutan ko talaga. Di ba sinabi ko naman na sa'yo dati pa? Mas gusto ko yung oras kaysa sa mga ganito eh. Pasensya na talaga. Nakakalimutan ko talaga eh. Ano ba yan eh? Sige. Unti-unti, nararamdaman kong nabibigo ko na siya. Kahit ano pilit kong patunayan na kaya ko, kulang pa rin. Nag-aaway na kami halos linggo-linggo. Malit na bagay na malaki. Isang maling sagot, isang hindi pagtupad ng pangako, sumasabog ng lahat. At sa bawat sigaw niya, pakiramdam kong ako ang mali. Pero, ang totoo naman talaga, kasalanan ko naman lahat. Kasi paano ko siya mapupunan kung sarili ko pa lang kulang na. Ginawa kong lahat para lang magmukhang sapat. Pero, siguro, ang totoo, hindi ko siya kayang mahalin ng totoo. Dahil ni sarili ko, hindi ko pa rin matanggap. Wala akong nasabi. Wala akong ginawa. Kasi paano mo ba ipaglalaban ng isang taong hindi mo na kayang habulin? Lalo na kung sarili mo pa lang, naliligaw ka na. Pagkaalis ko, di ko alam kung saan ako pupunta. Naglakad lang ako. Dala ng katahimikan na mas maingay pa sa mga sigawan namin. Parang wala akong direksyon. Para akong nawalan ng silbi. Nawalan ng saysay. Hanggang sa hindi ko na malayan, naroon na ako sa lugar kung saan ako huling naging totoo. Hershey! Hershey, bumalik ka nga dito. At doon ko napagtanto. Hindi ko lang siya nawala. Nawala ko rin yung sarili kong matagal ko nang iniwan.
Uy, kamusta ka na? Oy, okay lang. Ang tagal na kitang di nakita. Saan ka ba kasi galing? Saan Uy. kasi ka pumupunta eh? Hoy, nag-aral ako sa Maynila. Nag-aaral mo ka mo. Pero how are you na pala? Alam mo? Ay, wag na. Ano yun? Bakit? May gusto kong sabihin? Wala. Sure. Pero basta kung may gusto kong sabihin, pwede mo namang sabihin sa akin. Pero yun nga, nalala mo ba ng bata pa tayo? Oo. Nung nabubully ako, ganun. Tapos, hindi naman ako proud, pero nung high school akong ganun. Magkapamaya. Bakit? Parang ano? Safe lang, para hindi ako mabully na parang ganun. Para magustuhan ka. Oo. Tapos yun, napajowa naman ako kahit babano. Oh, paano? Anong nangyari dun? Masaya naman siya nung una. Kaso nung habang tumagal, ayan, niwan pa rin ako. Siyempre, iiwan ka kasi nagpanggap ka. Sino ba namang matutuwa kung nagpapanggap ka na hindi naman ikaw talaga yun? Siyempre, mamahalin ka nila pag ikaw na talaga yun, di ba? Siyempre, dapat mamahalin mo muna yung sarili mo bago ka mamahalin ng iba. Habang palubog ang araw, kami na lang ni Elena ang naiwan. Dati, tahimik lang siya. Pero siya rin ang laging nakakaintindi kahit wala siyang sinasabi. Doon ako nagsimulang bumigay. Namin ko lahat na hindi naging totoo. Na halos lahat ng ginawa ko nitong mga nakaraang taon. Na nagka-girlfriend ako nang hindi dahil handa ako. Kundi dahil pinilit kong maging katulad ng iba. Na nagpanggap akong may kaya kasi ayokong matawag na kawawa. Lahat ng takot, lahat ng sakit, lahat ng pagod, isa-isa akong binitaw. At habang nagsasalita ako, siya ay tahimik lang, nakikinig. Walang kahit anong panghuhusga sa mga mata niya. At doon ko na-realize na hindi ko kailangan magsalita para tanggapin. Hindi ko kailangan magpanggap para mahalin. Akala ko okay na ako. Akala ko sapat na yung makabalik ako sa kanila. Pero habang nararamdaman ko ang katahimikan ng bukid na yun, napagtanto kong hindi pa pala. Kasi ang totoo, hindi lang naman pera, hindi lang estado o relasyon ang pinapanggap ko. May isa pa akong matagal na tinatawag kahit sa sarili ko. Oh, ba't mo pinapatawag dito? Jose, mag-usap nga tayo. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Ito naman nagseseryoso na nga Ah. Seryoso na yung tao. Ito na. Pasensya. Oh, ano nga yun? May gusto ka ba kay kuya? Wala! Paano mo nasabi yan? Eh kasi, yung mga tingin mo sa kanya, lagi kong nakikita yung mga tingin mo, yung mga mata mo, laging nasa kanya. Kung ano napapansin mo. Ako naman, kasama mo, di ba? Pero, nasa kanya yung attention mo. Para akong tanga, nagsasalita ako sa harap mo. Tinitingnan kita, nakatingin ka sa kanya. Wala lang yung mga kung ano kasi napapansin na to eh. Bakit kasi? Bakit kahit anong gawin ko, hindi napupunta yung attention mo sa akin? Oo na. Kasi hindi ko alam kasi sa pagkakaalam ko, ikaw yung gusto ko pero yung tinitibok ng puso ko, yung kuya mo. Hindi naman ako galit sa'yo. Oo, nasaktan ako. Pero, hindi ako nagalit sa'yo. Aaminin ko na minahal na kita. Pero, wala pa naman tayo nasimulan, di ba? Tsaka, kaibigan kita, Hosea, kaya ang masasabi ko na lang sa'yo, sundin mo yung puso mo. Ngayon ko lang naintindihan. Hindi mo kailangan magpanggap para maging mahalaga. Hindi mo kailangan maging perpekto para maging buo. At higit sa lahat, hindi mo kailangan itago ang kung sino ka para lang magkasya sa isang mundo na hindi pa handang tanggapin ang lahat ng aspeto ng pagkatao mo. Ang pinakamahalagang hakbang sa buhay ay hindi ang pagpapakita ng kung anong inaasahan ng iba. Ang pinakamahalaga ay ang pagtingin mo sa salamin at sabihin, tanggap ko ang sarili ko kahit hindi ako perpekto. Kaya kung sa ngayon, di ka pa buo,
kung pakiramdam mo parang hindi ka sapat, huwag mong kalimutan. Pagiging totoo sa sarili mo, iyon ang pinakamalaking tapang na maaari mong ipakita. At ang tapang na yun yung magdadala sa'yo sa tunay na kalayaan. Dahil sa huli, ikaw lang ang makakapagtakda kung sino ka. Bawat pagkatalo, bawat kahinaan, ay bahagi ng pagiging buo. Handa ka na bang tanggapin ng lahat ng ito bilang bahagi ng iyong kwento? Not to ride along with you. I had all and then most of you, some and now none of you. Take me back to the night we met. I don't know what I'm supposed to do, haunted by the ghost of you. Oh, take me back to the night.